Saan ang lansangan, naroon ang pasadahan. Pinakikinggan, pinaniniwalaan ng mga taong bayan. DXKC 547, Radyo Pasada. Mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa. Mga isyong tinututukan. Sa loob ng ilang minuto, kami ay maghahatid ng balitang siksik, sulit na sulit. Sa DXKC, narito ang tambalang nagpapasada, John Diego At Bien Estrada. Radyo Pasada, papasada na! Magandang araw Pilipinas, magandang araw Davao de Oro. Simulan na natin ang pasadahan. Narito ang mga balitang dapat abangan sa oras na ito. Sa balitang internasyonal, pang-apat na Pinoy natagpo ang patay sa Israel-Hamas war. Sa balitang national, pinuno ng SBSI na si Senior Aguila dumating na sa DOJ para sa preliminary investigation. Sa balitang lokal, pangangampanya ng mga kandidato sa local election umarangkada na. Compostela, puspusan ang paghahanda. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas nagpakitang gilas laban sa Jordan sa Asian Games. Ginto na sungkit. Pang-apat na Pinoy natagpo ang patay sa Israel-Hamas war. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pang-apat na Pilipinong nasawi sa gulo sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Sa post ni DFA Secretary Enrique Manalo sa kanyang social media, sinabi nito na ikinalulungkot niya na ipaalam sa lahat na nakatanggap sila ng kumpirmasyon mula sa Israel na meron na namang Pinoy ang namataang patay sa gitna ng away. Hindi naman idinitalye ng kalihim ang pagkakakilanlan ng biktima dahil na rin sa kahilingan ng pamilya nito habang tiniyak naman niya na magbibigay ng tulong ang gobyerno sa pamilyang nawalan. Sinabi ni DFA's Undersecretary Eduardo de Vega na ang pang-apat na biktima ay isang babaeng caregiver sa komunidad ng Southern Israel na siyang lubhang naapektuhan ng giyera. Ito si John Diego para sa DXKC Radyo Pasada. Pinuno ng SBSI na si Senior Aguila dumating na sa DOJ para sa preliminary investigation. Para sa dagdag na detalye, narito si Wenrich Danlad. Wenrich, pasadahan mo! Dumating na sa Department of Justice si J. Wens Iliaro o Senior Aguila, ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporation, umas kilala bilang leader ng isang kulto umano sa Surigao del Norte, para dumalo sa preliminary investigation sa mga alegasyon ng child abuse laban sa kanya. Nag-ugat ito sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation para sa trafficking, kidnapping at serious illegal detention, child marriage at child abuse and exploitation. Pansamantalang pinalaya si Iliaro at ang kanyang mga kasama sa kustodiya ng Senado para dumalo sa nasabing investigasyon. Sa darating na Sabado, isang Joint Senate Committee ang magsasagawa ng ocular sa sitio Kapihan para makagawa ng isang credible na ulat ng komite. Ito si Wenrich Danlag, pumapasada! Maraming salamat, Wenrich. Ang DXKC ay magbabalik matapos sa mga ilang paalala. Bestie, alam mo ba? Ang alin? Malapit na ang eleksyon. Grabe, napaka-intense ngayon. Talaga ba? Huli na talaga ako sa mga balita. Nako, bestie, dapat talaga nakikinig o nakikiusyo tayo minsan para naman alam natin kung sino ang dapat nating bubutohin. Sige bestie, maraming salamat sa iyong impormasyon. Dapat talaga usisahin muna natin kung sino ang mas karapat dapat na butohin. Ito ay mahalagang paalala mula sa DXKC Radyo Pasada. Nagbabalik ang DXKC Radyo Pasada. Para sa lokal na balita, narito si Catrice Billones. Catrice, pasadahan mo! Puspusan ang paghahanda ng mga kandidato para sa local election na gaganapin ngayong Oktubre 30, 2023. Ilang mga kandidato sa pagkakapitan, kagawad, SK chairman at iba pang local positions sa lungsod ng Compostela ang kasalukuyang nangangampanya upang ilahad ang kani-kanilang plataporma tungo sa pagbabago. Ito si Catrice Billones, pumapasada! Maraming salamat Catrice sa mga detalye. Para sa isang paalala, magbabalik ang DXKC Radyo Pasada. Uy, kamusta ka na? Kamusta na ang pakiramdam mo?
Salamat sa pagtatanong. Medyo hindi ako okay ngayon. Parang may mabigat sa dibdib ko. Naiintindihan kita. Importante ang ating kalusugan sa pag-iisip. Kamusta ang tulog mo? Nahihirapan ka bang matulog? Oo. Hindi ako makatulog ng maayos at madalas nga ako magising sa gitna ng gabi at hindi na makabalik sa pagtulog. Kung gayon, maaaring mayroong problema sa iyong pagkakatulog. Mahalaga na kumonsulta ka sa isang dalubhasa na mental health. Pero hindi ba nakakaya ng magpatingin? Baka sabihin nila na mahina ako o baliw. Ha? Hindi ka dapat mag-alala tungkol sa paghuhusga ng iba. Ang pagkonsulta sa isang profesional na magbibigay sa iyo ng mga kasagutan at suporta na kailangan mo. Saan ba ako pwedeng maghanap ng mental health professional at ano ang mga serbisyo na maaaring ibigay nila? Maraming mga mental health professionals na tumutulong sa mga taong may ganitong problema. Maaari kang magtanong sa mga ospital, mga klinika o mga organisasyon na may programa para sa mental health. Maaari rin silang magbigay ng counseling, therapy at iba pang mga suportang pang-emosyonal. Salamat sa payo. Siguro nga kailangan ko nang maghanap ng tulong dahil hindi ko na kayang mag-isa. Oo, tama yan. Mahalaga na aalagaan natin ang ating kalusugan sa pag-iisip tulad ng pag-aalaga natin sa ating katawan. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Marami namang tao at mga serbisyong handang tumulong sa iyo. Maraming salamat sa pag-unawa at payo mo. Ito ang unang hakbang ko sa pag-ayos ng aking kalusugang pag-iisip. Magandang desisyon yan. Kung kailangan mo ng kasama o suporta, nandito lang ako para sa iyo. Maraming salamat talaga. Malaking tulong ang iyong pagiging maunawaing kaibigan. Walang anuman. Mahalaga ang ating kalusugan, lalo na ang mental health. Kaya't lagi akong handang makinig at suportahan ka. Muli, maraming salamat. Hindi ko makakalimutan ang iyong tulong at suporta. Walang problema. Mahalaga na tayo magtulungan at mag-alaga sa isa't isa. Pahalagahan ng mental health gaya ng pagpapahalaga natin sa ating katawan. Isang mahalagang paalala mula sa DXKC 547 Radyo Pasada. Para sa balitang sports, Lady Jane Querido, pasadahan mo. Makalipas ang 61 taon, muli naghari sa basketball sa Asian Games ang Pilipinas at nakagintong medalya makaraang makabawi at talunin ng Tropang Gilas sa finals ang Jordan. Naging maganda agad ang simula ng Tropang Gilas na tinapos ang first quarter sa score na 17-12. Hindi naman napasindak ang Gilas na nagpakawala ng 3 tras at talunin sa puntos ng 20 hanggang 10 ang Jordan. Matapos ang naturang quarter, angat na ang puntos Pilipinas ng 10 puntos. Dahil sa panalo ng Gilas, nadagdagan ang gintong medalya ng Pilipinas na 4 na. Kabilang dito ang nagamit na gold ni Paul Volter, AJ Obrina at Gio Jetsu Star na sina Miggy Ochoa at Annie Ramirez. Maraming salamat, Lady, at yan po ang ilang minutong pasadahan. Kami ang nagpapasadang tambalan, Johnson Lego At Kian Estrada. DXKC Radyo Pasada. Let's just listen to be jolly. La 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 la. Merry Christmas! Maligayang Pasko! Maayong Pasko! Matapos ang isang taong paghihintay, narito na naman ang Pasko upang magbigay ng saya at pag-asa sa ating lahat. Sa Disyembre 25, ipagdidiriwang ng muli ang Kapaskuhan. Tandaan natin na ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa ang tunay na diwa ng Pasko. Mayroon na lamang tayong 61 araw bago ang Kapaskuhan. Pagbati mula sa aming istasyon, DXKC Radyo Pasada. Hey, you! Magnanakaw! Kuya, help me! That person tulis me! May bagis na sa kanya po! Magnanakaw saan? Nakita niyo ba kung saan duman, ma'am? No po eh! His spirit tuling tumakbo papalayo, pero... Teka! There! Yung may gutay-gutay na suot! That's her! Ikaw na naman?
Huwag mo lang tagkain pang tumakbo. Ha? Wala pa akong ginagawang masama. Pakawalan niyo po ako. Quiapo, 2023. Masikip, magulo, marumi. Pugad ng mga snatcher, prostitute, at ng mga drug addict. Yan ang Quiapo. Isang lugar sa Maynila na kilala sa krimen at kahirapan. Dito ako pinanganak. Hindi man ako lumaki sa mismong pugad ng kaguluhan. Lumaki akong mulat sa kahirapan at sa panganib ng lansangan. May pagkakataon nga muntik na akong makulong dahil napagkalmalan akong magnanakaw dahil sa aking kasuotan. 4 kaming magkakapatid. Lumaki kaming lahat sa hirap. Patahimikin mo nga yung kapatid mo. Itong batang to, wala ka na bang ibang kayang gawin kundi kausapin ang sarili mo? Ha? Ang bahay namin ay isang maliit na kwarto na yari sa plywood. Tila isang maliit na lagusan. 6 kaming nagsisiksikan na parang sardinas tuwing gabi. Walang tiyak ng trabaho ang mga magulang namin. Pinasok na ata ni Mama ang lahat ng klase ng hanap buhay upang maitaguyod ang aming pamilya. Tinanggap niya ang mabababang posisyon sa mga kumpanya. Naglako siya ng mga beauty products at damit. Nag-tutor, nagtinda ng barbecue sa kanto. Lahat ng iyon para lang matugunan ang pangangailangan sa eskwela at mapunan ng mga kumakalam naming sikmura. Sinubukan naman ni tatay na mabigyan kami ng magandang buhay, subalit kinain siya ng bisyo at ng kahirapang kinasasadlakan namin. Lumaki ako sa pamilyang magulo, maingay, baon sa utang at tila wala ng pag-asa. Sabi nila, tuyo at instant noodles daw ang pagkain ng mga mahihirap. Kung iyon man ang basihan, masasabi kong mas mahirap pa kami sa taga. Naranasan ko nang pumasok sa eskwela ng walang baon at matulog sa gabi nang hindi pa kumakain. Idagdag mo pa na palaging nag-aaway ang mga magulang namin. Walang tigil ang hiyawan, bugbugan at palitan ng mga masasakit na salita. Kadalasan, hindi gutom ang mortal na kaaway ng mahihirap, kundi tao mismo. Hoy, tignan mo nga muna, kanina pa kumakatok yan eh. Ang lupang ito ay hindi sa inyo, kaya may karapatan kami sirain ang bahay ninyo. Wag! Bahay namin to! Maawa kayo! Mahirap talaga ang buhay naming mahihirap at mas lalo pa kaming maghihirap. Ikaw, anong buhay ang mayroon ka?